Kakapasok lang, grabe to. Nagimbal ang Senado sa pasabog ni ex-PRRD Escudero. PBBM ng lumo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon. Ito ayun, po, si Sir Badong. ito pong paikot-ikot, pagligoy-ligoy na katwiran ito ni Quezon Escudero. Hinggil po dito sa warrant of arrest ng ICC. Uy, alam mo, Cheese, pinaiikot-ikot mo lang kami. Tinanong siya di ba? Paano yan? Paano po si Senator Bato kung mag-i-issue yung ICC ng warrant of arrest? Pag magpapalabas po ng warrant of arrest yung ICC. Tanong sa kanya ng mga reporter. So, siyempre, dahil si Quezon Escudero ay matulain, ito yung mga banat niya, no? Siyempre, paikutin niya muna. Basahin na lang natin, mas maganda yung boses niya muna. Ito yung una niyang punto, no? Nakahanda ba ako na aminin na hindi nagpa-function ang justice system? Hindi niya sinasagot eh. Nung tinanong siya, pinaikot niya, nakahanda ba ako na aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? O, hindi niya sinagot. Dapat sinagot mo, hindi ko sila papayagan. Diba? O, eto pa isa. Marahil, baka may dagdag pang proseso yung tinatawag natin na recognition of foreign parang nagtatanong siya sa sarili niya. Na parang madesisyonan nga ng korte kung tama nga ito o legal o hindi. Tapos ang korte natin na local ang mag-i-issue. Kita nyo? So, pinaiikot niya lang eh. Ayaw niyang tumbukin. Abogado to si Quezon Escudero. Hindi po to simpleng abogado. Magaling pong abogado. Yung tinatanong pa yun kay Bato. Sa pagkakaalam daw niya, dati, may mga nangyari na hindi papapinayagan ng mga dating Senate President na ipa-aresto yung mga senador habang nasa session. So, sinight niya yung halimbawa, yung kay Enrile, yung kay Trillanes, hindi sila inaaresto habang may session, tsaka yung kay De Lima. Okay, pero pag nasa labas na raw na session, wala siyang magagawa. Pero eto, alam mo, Cheese. So, ang ibig sabihin, si Senator Bato, may posibilidad na kahit anong gawin nila, pwede nilang kunin, hulihin, kapag wala na sa session sa Senado. Parang labas, uy, bahala na siya sa buhay niya, wala na akong pakialam doon, basta wala na di sa Senado yun. No, parang ganun na lang, no? Siyempre, magkakasama kayo, kahit papaano, magkaroon ka naman ng konting, di ba? Escudero, iba po yung kaso ng ICC. Yung binabanggit mong kaso, sinampahan ng kaso dito sa korte sa Pilipinas. Di ba? Korte yan sa Pilipinas eh. Applicable yan, yung mga pinagsabi mo na pwede na silang arestuin pagkalabas ng Senado kung korte ng Pilipinas yung pinag-uusapan natin. Yan, tama yon. No, yung sinabi ni Sir Badong. Kumbaga, kung yung kaso mo dito sa Pilipinas nangyari, dito ka lilitisin, dito lang yan, kaproblema, talagang is ganun, may posibilidad na ganun mangyayari nga. Pero eto kasi, ICC, no? Tungkol sa ICC ang usapan dito. So, unang-una, sinabi wala na tayong jurisdiction sa ICC. Kumbaga wala na tayong pakialam sa kanila eh. Hindi na sila pwedeng manghimasok sa kahit na ano dito. 'Di ba? Kumbaga kung papasok sila dito para na lang silang meron. Wala nang special treatment na pwedeng mangyari sa kanila dito at hindi sila pwede na bara-bara na lang talaga biglang papasok dito at manghuhuli o kukuha ng kung sinong tao na gusto nilang kunin. 'Di ba? Kung tutusin, parang illegal alien na sila dito. 'Di ba? Ngayon, syempre, ang usapan dito, wala ng ICC, hindi na nga pwede. So, kung gusto talaga nilang litisin ang mga Duterte at managot sa sinasabi nilang kasalanan ng mga Duterte na nagawa nung panahon ng war on drugs. Kasi 'di ba yun naman talaga ang pinupunto nila, yung war on drugs na kaso na yon.
no, is pwede naman litisin dito. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, open naman ang mga Duterte na harapin kung ano ang magiging kaso nila. 'Di ba? Kung gusto talaga silang ireklamo, 'di ba? Kung kasalanan ba yung ginawa nila na pagpapatahimik sa lugar natin, kung kasalanan ba na puksain ang mga masasamang bisyo dito sa Pilipinas, eh nasa sa inyo na 'yon. 'Di ba? Kung gusto nyo ganon. Ngayon, handa naman silang harapin. Kasi parang ang pinapakita natin dito, uulitin ko, no? Paulit-ulit na lang. Uulitin ko kasi labas na ang ICC dito. At isa pa, meron tayong hustisya dito. May korte tayo dito. Parang ipinapakita natin talaga sa lahat na walang kwenta ang justice system sa atin dito. Parang ganun kasi yung kalalabasan niyan eh. Di ba bakit kailangan pa ng ICC? Ganong kabigat ba yung iimbestigahan nila? Ganong kabigat ba yung tao na aarestuhin nila? Di ba? Eh hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun kabigat yung mga nagawa. Hindi naman war crimes, wala namang mga taong bayang na perwisyo na matindi, walang mga inosenteng nadamay, at hindi naman naging mala Hitler ang dating. Di ba? So, dito lang sa Pilipinas, pwede na yan eh. Bakit hindi ba natin kaya nalutasin yan dito, yung problema na yan? Or kayo mismo ang umaamin na nababagalan kayo sa justice system dito? Hindi, di ba? Para syempre, parang ganun eh. Mapapaamin ka na lang sa ganyan eh. Parang, kailangan natin ng ICC para mas mabilis. Bakit di na lang natin aminin na ganun? Para mas mapabilis. Mas mapabilis silang mahuli, mas mapabilis malutas yan, ganito, ganyan. Kasi kung dito sa Pilipinas, napakabagal. Parang kayo na rin ang umaamin na mabagal ang justice system dito sa Pilipinas. Ang lalabas na kahiyahiya ay tayo. Kasi yung mga ganitong problema is hindi natin masolusyonan. Hindi natin malusutan. Di ba kailangan pa natin ng tulong ng ibang bansa na hindi na naman tayo konektado sa kanila. Kaya tuloy maiisip na ibang kababayan natin o ginagamit ang ICC. Talaga lumalapit sila para mapabilis, mahuli yung mga Duterte, yung mga may connection sa Duterte, mabilis mapanagot para mawala na sila. Ganun naman yan eh. Kasi ang inaantabayanan dito, malapit na mag-2028, kaibigan. Kailangan masolusyonan na natin yung problema natin. Dahil pag umabot ng 2027, nandito pa rin yung mga Duterte, tagilid tayo dyan. Parang ganun yun, di ba? Ako, kumbaga naaamoy na eh. Di ba? May mga katoto nga tayong mga nakakausap na ganun ang kinukomento nila kapag nakakausap natin, di ba? Oh, kaya nababasa na sa bolang kristal kung ano talaga. 'Di ba? Mas mapapabilis doon. Sisi yung tinatanong sa iyo, no? Wag mo, alam mo, Chis, ako hindi ako abogado eh. Pero alam ko kung ano isasagot eh. Alam ko rin kung bakit ganyan yung sagot mo, hindi ka sigurado, 'di ba? Kunwari hindi mo tinitiyak, kunwari. Kasi nga kaya ka nga Senate President eh. Wag na tayo magbulahan, no? Mayroong ano yan, yan yung tingin ko ha. Hindi ko sinasabing ito ang nangyari sa'yo. Pero tingin ko, may dahilan kung bakit ka Senate President ngayon. No? At isa sa mga dahilan yan, hindi mo basta-basta kukontrahin yung kagustuhan ng mga naglagay sa'yo dyan. Di ba? Hindi mo gusto. Kaya depende. Gulong-gulo na nga yung mga kapwa mo eh. Hindi, tutusin, mahihirapan talaga si Cheese dyan, no? Si Senator Cheese. Siyempre, unang-una, nilagay ka dyan. Di ba? Parang ano na kasi yan eh, parang utang na loob na yan. So, parang kay VP Sara, di ba? Kahit na anong gusto niya sabihin, hindi siya makakapagsalita. Although, hindi ko naman inaano na merong kababalaghan. Basta, di ba, yung mga aaninaga natin na mga nagiging komentong hindi maganda sa administration, no? Nasa sa kanila na yun. Baga, parang ganun yung nangyayari ba na parang, si Cheese kailangan talaga is tumimbang sa sitwasyon. Hindi na siya pwedeng pumorma-porma, di ba? Maaaring mawala siya dyan, nako. Yung mga katulad mo, halimbawa, si Boying, si Boying, tsaka si Minandro Guevara, paiba-iba na lang sila sabi. Malusutan lang yung kagustuhan ng inyong pinaka-principal.
Dati, definite na definite pag nung sinasabi ni Pangulo Kasi hindi ka pwedeng magsalita ng laban sa ano dyan. Diba? Hindi ka pwedeng magsalita. Siyempre, unang-una, kami naglagay sa isa posisyon tapos ganyan ka magsalita. Diba? Parang, ano to, ginigisa mo kami sa sarili naming mantika. Diba? Tapos na, they have no jurisdiction. Yes, wala nang jurisdiction yun. Pilipinas. Nabubwisit na nga si PBBM sa katatanong, di ba? Di ba, laging sinasabi niya, ilang beses ko na sinabi, na they have tama naman eh. Si PBBM na ang nagsasabi. Ang problema, yung mga alitap-tap, hindi nire-respeto yung sinasabi ng Pangulo. Di ba nagsalita na nga yung Pangulo? Kaya ako lumalabas sa akin, mga katunay. Pasensya na po Siyempre, alam ko may mga nagagalit dito kay PBBM. Diba? Meron din namang mga pro-BBM. Pero para sa akin is napapansin ko, si PBBM parang nagiging biktima din dito. Tingin ko lang. Depende na lang mga katunay. Comment na lang po kayo. Parang kasi nga nakokontrol siya sa laban. Parang ganun lang. Nakikita ko, naaaninagan ko. Diba? Pero kung wala siguro yung mga masasamang espiritu na nakaikot sa kanya, siguro maayos pa. Diba? Ayun talaga yung matinding sumira eh. Kasi kung talagang meron si PBBM may planong masama, hindi naman siguro gagawa siya ng makikipag-ano pa ako sa mga Duterte at sisirain ko na lang din. Tingnan mo, parang sinakripisyo yung pagkakaibigan nila ni VP Sara, diba? Sinakripisyo. Diba? Para dyan. Ngayon, talagang ako naniniwala dun sa mga masasamang espiritu na bumubulong sa kanya. Ang problema, para siyang nahi-hypnotize. Oo, di ba? At saka gusto naman ni PBBM kasing ipahuli na tong mga Duterte. Kung gusto ni PBBM na ipahuli na si VP Sara, si FPRRD, sasabihin niya makikipag-connection na sa ICC siguro yan. Pero hindi naman siguro nakikipag-connection pa at nagsasalita siya na na walang jurisdiction tayo sa ICC dito. Although sinasabi na kung yung iba na gustong pumasok dito, kung may gustong pumasok, papayag. Pero si PBBM ayaw niya naman eh. 'Di ba? Sa kabila nung nangyayaring away sa kanila ng mga Duterte is hindi pa rin siya kumikilos para pumasok ang ICC dito, hindi niya pa rin pinapayagan. Pero yung ibang mga alitap-tap, yung ibang masasamang espiritu na nakaikot sa kanya, is pinapayagan nila. Mantakin mo, hindi nila sinusunod yung utos ng Pangulo. Parang doon pa lang kinakaya na eh. Di ba? Parang kinakaya. Di ba? Parang sinusubukan nila yung power ng presidente. Di ba? Sinusubukan nila. Ngayon, alam nila parang, hindi naman kumukontra yung presidente sa salita natin eh. Di ba? Kahit magsabi siya, wag natin pansinin, bayaan mo siya sa buhay niya. Kaya ganun ang nangyari. So, yung mga maaapektuhan ngayon yung pangalan ng presidente. Ngayon, siyempre, naaapektuhan din ang pangalan ng mga Duterte. Ganun yan eh. Parang pareho silang gustong di ba? Doon yung nakikita ko eh. Hindi, mga katunay yun talaga yung nakikita ko. Talagang merong masamang espiritu talaga na nakaikot dyan. Yun yung parang nagmamanipula ng ball game eh. Diba? Parang sila, parang hini-hypnotize. Diba? Hini-hypnotize sila ng masamang espiritu na yun. Sino? Jurisdiction. Why would we entertain the ICC? Ganun pa mga sabi niya niya. Alam niyo, nabubwisit pa nga pag tinatanong na si BBM. Na paulit-ulit na nagsasalita. Nung ganun pa yung tono ni PBBM, no? Ganyan din yung tono ni Boyeng Remulla. The ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, si Menandro Guevara, ganun din. Wala po silang jurisdiction sa Pilipinas. Ganun yung tono nila eh, no? Walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Therefore, kaya ang sabi ni Pangulo Marcos, hindi tayo inuutusan ko lahat ng mga government, lahat po ng mga sangay ng gobyerno na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo makikipagtulungan. Di ba? Pero ngayon, iba na. Nakita niyo yung pagbabago? May pinapasok silang pilit na Interpol. Na ano nila eh.
Talagang kinakailangan, pangangatawanan natin yan. Dati, dahil ayaw ng Pangulo, walang jurisdiction, matigas. Matigas si Remulla, matigas si Minandro, matigas lahat. Hindi pa naman Senate President si Chis Escudero. Ngayon, parang wala nang malinaw, no? Pati ito si Chis Escudero, simple lang yan, Chis. Ang sasagutin nyo lang dyan, may jurisdiction ba sila o wala? Ako nasasagot, wala silang jurisdiction. Hindi tayo kasapi. So ano yung sinasabi nyong Interpol? Wala nga jurisdiction ng ICC. Parang nagiging panakot kasi yan eh. Parang nagiging panakot. Talagang ginagawa lahat ngayon para ang mga Duterte talaga is takutin. Kaso nga lang, swerte na lang talaga kung matatakot dahil kilala natin ang mga Duterte talaga is kung gaano talagang katapang. No? Lalo silang tumatapang, lalo silang lumalakas ang loob dahil nararamdaman nila ang pagmamahal at suporta ng taong bayan. Yun yung nagbibigay dun eh. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung pagyakap sa ng taong bayan. Kahit sinasabi ng iba, wala nang sumusuporta dyan sa mga Duterte. Sinasabi nila yun. Kasi syempre, antay sila eh. At ganun yun eh. Kahit naman kay PBBM sa mga Marcos. Wala nang sumusuporta dyan kay Marcos. Diba? Ganun yun. May mga kanya-kanyang paniniwala yan. Pero hindi dyan ang binabasihan natin. Malalaman natin yan, alam nyo kung ano. Malalaman natin yan kapag dumating na yung eleksyon. Doon talaga malalaman kung sino talaga ang matatag. Diba? Kung sino talaga ang pinakamarami ang supporter. Doon pa lang sa 2025 election ng mga senador, doon sa kahan ng mga Duterte at kahan ng mga Marcos, doon mo malalaman kung sino ang mas maraming makakapasok sa kanilang dalawa eh. Ngayon, kung mas maraming makapasok sa mga Marcos, ibig sabihin no, malakas ang Marcos. Ngayon, kung mas maraming makakapasok sa mga Duterte, ibig sabihin malakas ang Duterte. Kaya sa 2025, magiging kasagutan yan. Kasi sa ngayon, hindi mo pa malalaman yan. Siguro nakikita natin, maraming nagmamahal sa kanila. Di ba marami? Kasi sa mga Duterte, hindi ko maitatanggi. No, na talagang marami talagang nagmamahal sa kanila. Kahit sabihin na may mga partidong galit sa kanila, may mga kapolitikong galit sa kanila na bumaliktad sa kanila, ang taong bayan kasi hindi pa bumabaliktad sa kanila. Kung meron mang bumaliktad sa kanila, mangilan-ngilan lang. Diba? Pero nakikita mo pa rin yung solid na suporta. Kaya si VP Sara mas lalong ginaganahang magtrabaho at makipaglaban. At kaya yung mga Duterte lumalaban. Kasi kumukuha sila ng lakas loob sa taong bayan. Kasi kung ang taong bayan is mananahimik, wala. Pabayaan ng mga Duterte. Hindi nakikilos sa mga Duterte. Siguro kung kumilos man sila pero wala nang sumusuporta, maramdaman nilang gano'n. Wala. Kaya hindi sila madaling mapabagsak eh. Kasi nasa likod nila yung taong bayan, hindi gano'n kabilis. Kaya nga nagkamali ng taktika yung mga gustong kumalaban sa kanila o kumalaban. 'Di ba? Kasi ang laki ng, parang bumangga ka sa napakalaking pader. 'Di ba? Ang hirap tipakin 'yan. Kahit wag na pader. Parang ano ba yung pinakamatibay na pader na hindi basta-basta natitibay. Yung kahit pukpukin mo ng pukpukin ng maso, ang tagal, inaabot ka ng ilang araw bago matibag. 'Di ba? Hindi nyo muna inisip. Malakas ang supporter ng mga Duterte. Tagilid tayo diyan. Kapag inano natin 'yan, nako, masisira tayo. Yun sana ang inisip nyo. Kaso hindi eh. 'Di ba? Hindi po magbibigay ng warrant of arrest ang Interpol. Dahil korte lang po ang magbibigay ng warrant of arrest. Ano gagawin ng Interpol dito? Ano ba ito, Amerika? Ano karapatan nila magbigay ng warrant of arrest dito? Ang malinaw po yan kung hindi nyo pinalalabo. Actually, Chis, lahat kayo abogado lahat, pwera si Pangulong Marcos. Yung mga binabanggit ko, Minandro, si Boying at saka si Chis, pare-pareho ko yung abogado. Ako nga hindi abogado, alam ko yung ibig sabihin ng walang jurisdiction. Hindi po sa akin, yan ha. Yan po sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Boying, sinabi ni Minandro. Wala silang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Malinaw yan noon. Ngayon, hindi nyo pwedeng sabihin na biglang may jurisdiction. Hindi, di ba? Wala sila noon. Kahit na pabalik-balik na rin, masisira yung pagiging abogado nila kung sasabihin nilang biglang meron jurisdiction. Kaya pinaiikot nila eh.
Tignan nyo, kay si Boying ang pinakamagaling magpaikot. Kasi ang gulo no? Nagkaroon ng jurisdiction pero walang jurisdiction dito. Pinapagulo yung usapan pero ang totoo naman talaga is wala talagang jurisdiction. Wala talagang karapatan yung ICC dito na magaganyan magpapasok. Pero siguro kung gusto nilang imbestigahan si FPRRD, kung mapapaunlakan sila, kung ganun lang talaga na gustong makausap lang para makuha lang yung side ni FPRRD, pwede yun. Siguro. Ewan ko lang kung haharap si FPRRD sa kanila. Tsaka si Senator Bato. Diba? Depende na lang. It depends in the situation. Pagpapaikot ni Menandro, magkaiba sila eh. Ang tanong kay Menandro, pero ako alam ko yung na misquoted, mali yung pagkakaintindi kay Menandro eh. Maring nagpapalusot si Menandro pero alam niya yung sinasabi niya, hindi siya lumalabag. Ito ang tanong kay Menandro eh. Paano po yan yung yung imbitasyon na i-interviewin daw ng ICC itong mga o di dumirekta sila. Ibig sabihin dumirekta sila, wag nilang idaan sa gobyerno, wag sila magpaalam sa amin na kami yung makikiusap sa mga suspect, kami magdadala, hindi namin gagawin yan. Kung gusto nila, dumirekta sila. Ang bilis! Ganyan ang dito Home Blitz kabi. Alam niyo yun, dumirekta sila dun sa suspect, Bato, kay President Duterte, kung papayagan silang mag-imbestiga. Oo, sila may gusto mag-imbestiga, sila lumapit. Diba? Baka inaasahan na ilalapit sa kanila yan. Naku. Kaya hindi mai-issuean yung ICC ng warrant of arrest. Kaya lang naman lumabas yung warrant of arrest na yan. Totohanan tayo. Kaya lumabas yung warrant of arrest na yan dahil pumalpak sila SONA, tapos pagkatapos na SONA 2 days, bumaha. Nakita ng mga tao palpak talaga tong gobyerno na to. Nakumpara sila kay Duterte. Duterte, 2 to 3 days, handa na lahat bago dumating yung bagyo. Eto, baha na, tsaka pa lang nagmi-meeting. Tinelevise nila yung meeting. Ano nga gagawin na? Galit pa si BBB. Nagagalit na kasi bagyo, hindi pa nila alam ang gagawin nila eh. In fact, namigay sila ng mga DSWD food packs sa gitna ng baha. Nag-cause kayo ng nag-create kayo ng jambulan. No kay Duterte yan. Di ba? Ayun yun. Tapos si Sara Duterte naglabas ng pahayag. Magkasunod na banat yun. Kaya nila pinalutang yung ICC na yan. Pero iba naman yung approach nila. May pinalutang. Doon mo talaga malalaman kung gaano kabilis kumilos ang gobyerno, no? Kapag nagkakaroon ng mga ganong klaseng kalamidad. Pero alam nyo, no, sinasabi nung iba, may nakirinig ako mga comment na gano'n, mga nagsasalita, uy, si VP Sara, wala naman, hindi naman tumulong nung panahon ng ng bagyo, si Karina ba yun? Hindi naman daw naramdaman. Paano hindi nyo mararamdaman, hindi naman binabalita yun? Di ba? Yung sinasabi natin, hindi naman binabalita lahat ng ginagawa ni VP Sara. Diba? Puwera na lang doon sa mga nagiging sagot niya, doon sa mga comment, doon sila nagiging interesado. Pero sa mga ginagawa ni VP Sara na pagtulong sa kapwa, hindi binabalita. Syempre nga naman, ba't ibabalita? Dagdag puntos na naman yan. Diba? Ang ibabalita, yung mga paturo-turo ng ganyan, paturo-turo ng ganito, yun ang binabalita. Diba? Parang hindi kasi nagiging patas. Ngayon, sa ibang napapatunayan kung ano yung ginagawa ni VP Sara. Kaya nga, dapat talaga is maging balanse, 'di ba? At saka kung mayroong mga kalamidad man sa susunod, dapat talaga is alam nyo na. Kasi sigurado kayo ang unang makakaalam kung may darating na matinding kalamidad sa atin. Kailangan, pag nabalitaan mo na yon, hindi pa dumarating yon, kailangan nakahanda ka na. 'Di ba? Hinahanda nyo na lahat. Para hindi na yung, may mga nasalanta na tapos doon pa lang kikilos. 'Di ba? Daig ng maaga pang masipag ba yun, mga katunay? Correct me if I'm wrong, ano ba kasabihan nyo? Sila ngayon na Interpol. Alam nyo, ang Interpol, tamang miyembro tayo ng Interpol. Diba? Miyembro tayo ng Interpol. Pero, eto yan Okay. Ang Interpol kasi, i-request natin, kung nasa ibang bansa, kunwari korte natin, i-request natin yung nahulin. Katulad yung nangyari kay Tebes. Nagpunta sa ibang bansa si Tebes. Ni-request natin sa Interpol na mag-assist. Okay. Ngayon, sino po yung huhuli doon sa bansa na yun? Taga ibang bansa ba? Hindi.
Mga pulis dun. Nasaan ba si Tebes? East Timor o Timor-Leste. Nalilito ko sa East Timor at Timor-Leste. So sino po yung manghuli kay Tebes? Yung pulis po dun sa Interpol, sa pulis sa Timor-Leste. Timor-Leste police. Yun po yung huhuli. Oh. Ganun po mag-work yung Interpol. Ngayon, dahil hindi po tayo miyembro ng ICC, hindi po yung pulis natin, hindi manghuhuli sa utos ng ICC. Idadaan nyo sa Interpol. Okay. Bakit mo i-Interpol may mga kaalaman tayo kay Sir Badong, no? Kaya magulo yung sitwasyon nila eh. Yung sasabihin na, pero pag ang Interpol daw ang makikiusap, ibang usapan na raw yun. Paano ibang usapan yun? Pulis din natin yung gagamitin ng Interpol. Hindi nga tayo miyembro ng ICC. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.